Panginoon. But bago po sa lahat, nais po natin i-welcome si si Ma'am Teresa Sapanta sa gawain ng Panginoon. At kung maaari po kayo ay tumayo at yan, para po makita po kayo na kailangan po makasama po namin kayo sa pananambahan sa Panginoon. Okay? Alam ko po, ready na po tayo. Amen? Pagbukas po tayo sa ating mga dalang Biblia sa Proverbs chapter 19 verse 21. Okay. Proverbs 19 verse 21. Nung pong nangaral si Pastor Noel 2 Sundays ago, isa po sa kanyang punto ay nag-strike sa akin. Sabi po doon sa punto niya, it places our will to the will of God. Ayan. Kaya ang nangusap po itong verse sa akin. At ating pong babasahin sa NIV, many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevail. Ang tema po natin ngayon ay prevailing factor. Prevailing factor. At ang title po ng ating mensahe today is purpose. Purpose. Yan. Base po doon sa binasa natin, sinulat ni Haring Solomon, anak ng dakilang hari na si Haring David, na namuno po sa bansang Israel. Ito po ang sinulat niya, many are the plans in the man's heart, but the Lord's purpose prevail. How many plans? Based in our scripture text, how many plans in a man's heart? Marami, no? Marami. Pero ang purpose ng Panginoon ang magpiprevail. Ang gawain pong ito sa umaga na ito ay may layunin ng Diyos sa atin. Amen? Naniniwala po ba tayo ngayon? Okay. So, tayo po ay mga 2 years ago, nagkaroon po tayo ng plano na bumili ng lote. Yan. Para sa church building. We have also planned na itayo ang sanctuaryo ng ating Panginoon for His glory. Ang mga kabataan po natin ngayon, maging ama ng ina ng tahanan, ay may kanya-kanyang plano. Actually, ang mga kabataan po, sa kanilang pag-aaral ngayon, nagplano po sila na kung anong course or career na kanilang tatahakin sa kanilang mga pangarap sa buhay. Amen? Mga kabataan, our next leaders in this church. Okay. Ayan. Makatapos, makakuha ng bachelor degree, katulad po ni Ma'am Lori, ni Pastor Noel, bachelor degree. Ang ating engineer, Engineer BJ, and our architect, Sister Patricia. Okay. May nagkakaroon din po tayo ng 1-year plan in this church. No, 1-year plan na ipinaiisip ng Panginoon sa kanyang lingkod na itinayo dito kay Pastor Noel. Ayan. So, plans may change, but the Lord's purpose will stand. Bakit ko po nasabi na pwedeng magbago ang plano? Ang plano ng Diyos sa sanlilikha ay na-interrupted due to its fall in Genesis chapter 3, the fall of man. God created man to have a free will. Hindi niya kinilikha ang tao na maging robot. May free will siya. May choice siya and decision. And that causes man
to sin and separate from God, resulting separation and death. Hindi po na siya ang ating Panginoon. Doon po sa nagawa ng tao, kahit yung plano niya ay nagkaroon ng interruption, but its purpose will stand and will prevail. Can I hear an amen to that? Naniniwala po ba tayo? Bilang katanungan po, base sa ating scripture text, what are some of the factors that must prevail in restoration, the purpose of God in the man's heart? Ayan. Bago po tayo dumako sa ating unang punto, I will just like to define to you mga terms sa ating binasa. Una, ang plan. Plan, nakikita po ba natin? A plan means a method work out in advance for achieving objective. It also means that something one hopes or intends to accomplish. Yan po ang plan. Based on Webster Dictionary. Heart po is the central seat of our emotion, and the Hebrew word meaning is mind. Hindi po yung organ po natin na sa ating dibdib ang tinutukoy po dyan. Ang heart na tinutukoy po based on our text is the central seat of our emotion. Katulad po ni Pastor Noel, yung heart niya is faith. Faith po yung the same na palagi niyang nakikita po natin sa kanya. Pastor Carol is prayer. Yeah, prayer. Ayan. So yung sa akin, ulaan niyo po. Okay. Ang prevail means triumph, stand, purpose something set up as an object to be attained. Ayan. At ang prevail means triumph or stand. Purpose means something set up as an object to be attained. Ayan. Yan po. Bago po tayo dumako sa ating unang punto, nasasagutin po ng tatlong kasagutan, I will just like po na magbigay sa iyo ng karagdagang kahulugan ng purpose. Kasi ito po yung dapat mag-prevail based po sa ating scripture text. At ang sinasabi po, purpose is the motivation for all God's action. Wala po yan. Dito lang po yan sa power note po yan. It is more important and powerful than plans. Yan daw po yung purpose. It means also God original intent. It implies that only thing that motivates God is His purpose, not our plans. In other words, there is something that God originally intended to have. The word purpose in Hebrew language is the word we translate will. Pag nakikita po natin yung will of God, that is the same as the purpose of God. They are the same meaning. Singhulagan po. They are the same thing and they are the same meaning. Its biblical meaning is reason for creation. Why God created everything and things exist. Ayan. Pakitingin po ang ating katabi. May plano at layunin ng Diyos
sa ating buhay na dapat mag-prevail. Ayan. Pakitingin po ang ating katabi. Yan. So, darako na po tayo sa unang punto. Ang katanungan po kasi sa ating interrogative is, what are some factors that must prevail in restoring? Ayan, sinabi ko po kanina na wala ang magandang plano ng Diyos sa tao nang ito'y nagkasimulang magkasala sa ating Diyos sa hardin ng Eden. Pero kailangan magpatuloy po yung plano na yon. God's original intent must prevail and stand. Unang punto po sa ating PowerPoint, rulership dominion of earth, rulership dominion of man on earth resources. Yun po ang original plano ng Diyos. Yan po ang original na plano ng Diyos sa tao. Ayan, the original plan and purpose of God is to extend His heavenly kingdom on planet Earth. Sa mundong ating kinatatayuan, inilagay po tayo ng Diyos sa mundo, hindi sa Jupiter, hindi sa Mars na napakainit po doon. Nilagay po tayo ng Diyos sa Earth. Ayan. Sa Genesis chapter 1, verse 26 hanggang 30, ayan, babasahin po natin. Bago po natin basahin, sabihin po natin sa ating katabi at sa ating sarili, a manager is a good leader. Ayan. A manager is a good leader. Yan. So, then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the beasts of the air, the beasts of the sea, and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creature that moves along the ground. Verse 27, so God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male, and female, He created them. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. Verse 29, then God said, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it, they will be yours for food. And to all the beasts of the earth, and all the birds in the sky, and all the creatures that move along the ground, everything that has the breath of life in it, I give every green plant for food. And it was so. Tanong, lahat, no? Over the... Ano po din sa text na yan na hindi sinabi ng Diyos na ating i-rule at i-dominate? Ano po? Yan. Tao. Hindi niya sinabi sa tao na i-dominate niya ang kamukha niyang tao because He is the image and likeness of God. Ano po ang kailangan natin? Ma-inspire. I-inspire po natin ang lahat ng tao. Magkaroon po tayo ng influence sa lahat ng tao. At magkaroon po tayo ng
impact to them. Amen? Maging impact po tayo. At pwede na natin i-dominate ang rule yung po mga nilikha ng Diyos. Okay. Yon, the fall of man, to accomplish, nilikha po niya ang tao ayon sa kanyang image and likeness. The fall of man was the loss of rulership and dominion over the earth resources. Not a fall from heaven, but it is a lost contact in heaven. Nagkaroon po ng separation between man and God. That causes po na nagkaroon ng communication breakdown. Okay. So, sa Genesis 2 to chapter 2, verse 4 to 7, makikita natin dito that man, generic, it is a male in male suit and female in sa kanyang suit, no? At ganito po ang sinabi sa man. This is the account of the heavens and the earth when they were created, when the Lord God made the earth and the heavens. Now no shrub had yet appeared on the earth, and no plant had yet sprung up, for the Lord God has not sent rain on the earth, and there is no one to work the ground. Ayan. Kaya niya nilikha ang tao to manage, man as a manager. But streams, o yung bukal, came up from the earth and watered the whole surface of the ground. Then the Lord God formed man from the dust of the ground and breathed it into his nostrils, the breath of life, and the man became a living being. Yung pong component ng man, body, soul, and spirit. Yun po. Nung nilikha ng Diyos ang tao, ano po ang unang binigay ng Diyos kay Adam? Sabihin po natin, His presence. Ang presensya ng Diyos. Sabihin po natin, when God gave ang pamamahala, binigay muna ng Diyos, unang-una at mahalaga, yung kanyang presensya. Today, how do we approach God's presence in our life? Mahalaga po ang presensya ng Diyos. Pangalawa, yung trabaho. Nilagay ng Diyos ang tao sa hardin ng Eden para magtrabaho. Magtrabaho to take care and cultivate for it. Ayun po ang binigay ng Diyos, yung trabaho. Dito po makikita natin systematically how God give yung mga tamang order ng kanyang pamumuno pag-manage sa earth resources. Then, He gave His word. Ano po yung word na binigay? Not to eat and touch the tree that brings the knowledge of good and evil. That will result warning, nagkaroon ng warning. You will surely die, sabi ng ating Panginoon. Pag nag-disobey ang tao sa utos ng Diyos, sa salita ng Diyos, kahit even today, nawawala po yung presensya, no? Parang malayo ang Diyos pag tayo ay nagkakasala sa Panginoon. Ayan. And then,
Pang-apat, doon pa lamang niya ibinigay ang babae, si Eve, to be his suitable helper. Hindi sa lalaki, at hindi babae sa babae. Binigay ng Diyos kay Adam si Eve, suitable helper para maging kasama niya. That lead us to our second point. The original plan of God is to extend and establish His heavenly kingdom on this planet Earth. To fulfill that plan and purpose, He has to create a species called man. At po yung fall of man is not fall from heaven, but loss of rulership dominion. Kaya kailangan magkaroon ng restoration, magkaroon ng panunumbalik. Yan. So, yun po ang nangyari nung nagkasala si Adan at Eva. So, restore to man's relationship to God. Relationship means state of being related, interrelated, connecting or binding participant in a relationship. Yun po ang ibig sabihin ng relationship. Nagkaroon una, buo, integration to this integration. Lost communication, yon separation, communication breakdown. Kaya, nung nagkasala si Adan at Eva, sila'y hiyang-hiya sa Panginoon, sa Diyos. At hindi sila makalapit. Pero mahal ng Diyos. Mahal ng Diyos ang taong kanyang nilikha ayon sa kanyang image, character, and likeness the way He functioned. Sa Genesis chapter 3, verse 21, 24, ganito po ang sinasabi ng supporting verse natin. The Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. Binihisan sila ng Diyos. No? And the Lord God said, the man has now become like one of us, knowing God, knowing good and evil. He must not be allowed to reach out his hand and also take the tree of life and eat and live forever. Andun po yung tree of life na kapag kinuha ni Adam, hindi na siya magkakasala. Pero kailangan mapulfill yung purpose, ang plano ng Diyos na ipadala ang kanyang bugtong na anak. Yan. Sa verse yan. After He drove the man out, He placed on the east side of the Garden of Eden cherubim and flaming sword, flashing back and forth to guard the way to the tree of life. Kailangan pong mapulpil yung layunin ng Diyos na ipidala ang kanyang bugtong na anak at ang ating Panginoong Jesucristo na mamatay sa krus para ma-redeem po tayo sa kasalanan po natin. Kaya nga po sabi sa John chapter 10 verse 10 A and B, the thief cometh only to steal, to kill, and destroy. I have come, Jesus quoting, that they may have life and have it more full or abundantly. Ayun po ang layunin ng pagdating ng ating Panginoon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him shall not perish, but have an everlasting life. Yeah. Amen?
Kaya nga sabi po ng Timothy yata yun, there is one mediator between man and God, and that man is Jesus Christ. Yan, the anointed Son of God. Okay. Sa Romans chapter 5, verse 17 to 21, napakaganda po nito. Napakaganda po nito. Ano po yung restoration of man's relationship to God? Kailangan ma-restore ang relasyon natin sa Diyos. Katulad lamang po, kung mayroon pong hindi buo ang pamilya na mayroong pag-aaway, kailangan ma-reconcile. At gayon din po ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Consequently, just as one trespasses resulted in condemnation for all people, so also one righteous act resulted in justification and life for all people. Sa pamagitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan. At sa pamagitan din ng isang tao, dumating ang kaligtasan, justification. Parang yung hindi ka na nagkasala sa harapan ng Diyos. Pag tayo ay nanampalataya sa ating Panginoon. For just as through the disobedience of the one man, the many were made sinners, sabi po. Sino po yun? Si Adam. So also through the obedience of one man, the many will be righteous. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, lahat ay pwedeng maging matuwid sa harapan ng Diyos. The law was brought in so that the trespass might increase. But where sin increased, grace increased all the more. So that just as sin reigned in death, so also grace might reign through righteousness to bring eternal life through Jesus Christ our Lord. Si Adam ay ang unang Adan. The second Adam, which means Jesus Christ, the original Adam, means the preeminence and the pre-existence of our Lord Jesus Christ in the creation. Iyon po. So, iyon. Namatay ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ayan. Ayan. Namatay ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Para ma-attain po natin yung katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. And thirdly, restoration of the return of the Holy Spirit back to mankind. Restoration or the return of the Holy Spirit to mankind. Nung nagkasala po ang sila Adan at Eva, umalis po ang banal na Espiritu. Hindi na po nanahan sa tao. They were upon them, but hindi katulad po natin sa ating kapanahunan. Nung tinanggap po natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon, tagapagligtas at hari ng ating buhay, nanahan po muli ang banal na Espiritu sa ating tahanan, sa ating katauhan, sa ating katawan. Amen. Sa ating buhay. Ano po ang ibig sabihin ng return? Return means the act of coming back from a place or condition or
recurrence. Si Sister Olga po, nung mga 2 years ago, nung inoperahan po siya, nagkaroon po siya ng bukol sa kanyang one of her breast. At inalis po yun at binayopsy. At nung nag-treat siya ng 1 year ng therapy, na-clear po. Na-clear. Pero nung nagpa-check up po pulisya, nagkaroon ng recurrence na naman. Lumipat yung lump o yung bukol. Kaya ngayon po, undergone na naman siya ng 8 months of once a month na chemotherapy, and then 30 days of radiation therapy na naka-7 araw na po siya ngayon. Yan, and then magpapacheck up po. Bumalik. Nung nagkasala ang tao, umalis ang banal na espiritu. Ngunit may pangako po. The redemptive work of Jesus Christ in the cross of Calvary and His resurrection is to give back the Holy Spirit to mankind. Yun po yung pangako ng ating Panginoon. Return, ayan. Return means the act of coming back from a place or condition or recurrence. Yan. Sa John chapter 14 verse 27 hanggang 25 hanggang 27, ganito po ang sinasabi. Ito po yung pangako ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad o disipulo bago siya ipako sa krus. Nagkaroon muna ng heart-to-heart talk. Nagkaroon sila ng fellowship. Yan. At ganito po ang sinasabi. All, sabihin natin, all, napaka-interesting word ng all. All this I have spoken while still with you. But the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Peace I live with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Yung kapayapaan na ibinibigay ng ating Panginoong Kristo ay hindi kagaya ng kapayapaan na ibinibigay ng mundo. Na ating kung saan po tayo. Do not let your hearts be troubled and do not afraid. Sabihin po natin sa ating katabi, do not afraid. Pinangako po ng ating Diyos, ang ating Panginoon, sa atin ang kanyang banal na Espiritu, the third person of the Godhead. At sa kapanahunan po natin ngayon, we are in the dispensation of the Holy Spirit. Ang ating Panginoong Jesucristo, nung siya'y nabuhay na maguli, nakipag-fellowship sa ating Panginoon, sa kanyang mga alagad, pinatunayan niya na siya ay buhay, and then umakyat sa langit. At ipinangako niya ang banal na Espiritu na siya magtuturo and remind. The word remind, napakahalaga po yun, remind. Sa mga English teacher, kagaya ni Ma'am Lori, ang remind ay isang word that has a
prefix and the word, a grammatical construct. Tama po ba yan? Remind, restore, remember. Yan, member, remember. Grammatical construct. Kaya ipinaaalala ang siyang magpapaalala sa atin. Amen? Aren't you excited about the Holy Spirit? Sinasabi ng salita ng Diyos, kung mayroong dalawa o tatlo na nagkakatipon dahil sa kanyang pangalan, there I am in the midst of them. Lord, we acknowledge you, Lord. We humbly bow to you today, O God. Sa Galatians chapter 3, verse 13 to 14, ito po ay naisinyar na po ni Pastor Noel. Naisishare po nito. Ganito po ang sinasabi sa mga mananampalataya sa Galatians. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is on a fall. He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentile through Christ Jesus, so that by faith we might receive the promise of what? Spirit. Yan. Yan. Salamat po kay Nanay, Sister Senya, nandun po siya na ganyan. Welcome po sa gawain ng Panginoon. See? Ayan, Galatians chapter 3. Redeem us. Tinubos, dati tayo ay nakasangla sa kasalanan. Nino po yung alam dating kasalanan, Kelly? All have sinned and fall short in the glory of God. All have sinned, sabi po ng salita. And fall short to the glory of God. Walang umabot sa pamantayan ng Diyos. Pero mayroon pong isang tao na tinuring siyang kasumpa-sumpa para sa lahat ng ating kasalanan. Yeah. That we might redeem. Ma-redeem po tayo sa pagkakasala at bunga ng kasalanan. Yan po ang ginawa ng ating Panginoon Kristo. And lastly po, sa Romans chapter 8, verse 13 to 17, ganito po ang admonition ni Paul sa mga believers sa Romans. For if you live according to the flesh, you will die. Sabihin po natin ng malakas. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the misdeed of the body. But if you by the Spirit you put death, sa pamagitan po ng Espiritu ng Diyos, ang banal na Espiritu, na isasantildi po ang kamatayan sa ating katawan at katauhan. Sabi po, you will live. If by the Spirit you put the death, that misdeeds of the body, you will live. Pag pinapatnubayan daw po tayo ng banal na Espiritu ng Diyos, mamamatay ang gawa ng laman at tayo ay mabubuhay. Yan. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. Yan. Salamat po sa pag-ibig ng Diyos. For the Spirit you receive does not make you slave, so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought
about your adoption to sonship. And by Him we cry, Abba, Father. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are heir, tagapagmana, heir of God, and co-heir with Christ. Napaka pangako ng ating Panginoon. If indeed we share in His sufferings, in order that we may also share in His glory. Hallelujah. Ano ngayon kung ma-restore ang rulership dominion ng tao sa Diyos, ng tao? Ano ngayon kung ma-restore ang relationship natin? Ano ngayon kung may balik ang banal na Espiritu sa atin? Ano ang gagawin natin? Ito po yung challenge. It is between tayo, and ating Ama sa kalangitan ang makakasagot. At yung mga factors na yon, ayon po yung mag-prevail sa layunin ng Diyos. Let us thank God and let us worship the Lord. Banal mong tahanan, awitin po natin as we worship the Lord. Panginoon, maraming salamat sa iyo, Lord, salita na aming napagdulay-dulayan sa umaga na ito. Lord, marami po kami pinaplano sa aming buhay, pero ang inyong layunin, Panginoon, ang mapanaig sa bawat buhay po namin. Kami na inyong niligtas, Lord, ang inyong layunin ang matupad. Lord, we humbly ourselves to you. We thank you, Lord, for what you have did, O God. And right now, Lord, kami nagpapakumbaba sa iyong harapan. At gawin mo, Panginoon, ang aming katawan bilang banal mong tahanan. Hallelujah. Yes, Lord, salamat, Panginoon. Salamat. Come on, church, let's all stand up once again. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Yes. Hallelujah. Nakila ka. Narito po kami, Panginoon. Kilala mo. Puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumama.